Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Ano nga ba ang plano ng Barangay Ginebra sa playing rights ni Jamie Malonzo? Tuluyan na ba nila itong i-trade o gagawa ng paraan para makaiwas sa 3-year ban? Pag-uusapan rin natin sa dulo ang mas magiging mabigat pa na role ni Jeremiah Gray. 2 buwan ang nakalipas nang iwan ni Jamie Malonzo sa ere ang Barangay Ginebra matapos siyang makakuha ng big time offer mula sa Japan B-League. A move na honestly hindi nagustuhan ng maraming fans. Pero syempre, para sa isang player gaya ni Malonzo, malaking oportunidad yon financially at career-wise. Pero hindi nga siya nagtagal. 5 laro lang siya sa Japan at agad na na-terminate ang kontrata ni Jamie Malonzo dahil yan sa kanyang underwhelming performance. Ang dating isa sa pinaka-importanting player ng Ginebra, ngayon ay free agent na bigla. Walang team, walang liga, at wala ring klarong direksyon kung saan mapupunta ang kanyang basketball career. At dahil nga iniwan niya sa ere ang Barangay Ginebra, kahit pa nag-offer ang mga ito ng contract extension, ay sakop nga si Jamie Malonzo sa bagong rule ng PBA na 3-year ban. Kaya ang tanong ng mga fans, gagawan ba yan ng paraan ng Barangay Ginebra para makabalik si Jamie Malonzo? O tuluyan na ba nilang ititrade ang nasabing forward? Sa ngayon ay may 2 possible senaryo si Jamie Malonzo. Ayon sa mga source, mukhang gusto munang bigyan ng leksyon ng SMC si Jamie Malonzo. Hindi raw agad nila ito tutulungan at hahayaan na harapin ang 3-year ban. Gusto nilang matutunan ni Jamie at ng ibang mga players na nagbabalak na maglaro overseas kung ano yung consequence ng paglalaro abroad. Dahil sa nangyari kay Jamie Malonzo ay possible na matakot na yung ibang mga players na maglaro overseas. Pero may iba ring posibilidad na lumalabas. Possible raw na ititrade ng Barangay Ginebra ang playing rights ni Malonzo sa ibang kupunan kapalit ng isang player na mas mapapakinabangan ngayon ng Barangay Ginebra. Isang strategic move para masolusyonan yung problema ni Coach Tim Cone. Dahil very obvious nga yung problema ngayon ng Barangay Ginebra, which is yung kanilang kakulangan sa kanilang frontcourt position. Tanging si Japet at Norbert Torres nga lang yung kanilang inaasahan sa loob ng painted area. Kaya naman, pwede nilang gawing trade asset ang playing rights ni Jamie Malonzo para makakuha ng big man na makakatulong sa kanilang frontcourt position. Nitong mga nakaraan, umiinit yung pangalan ni Greg Slaughter na gustong bumalik sa Barangay Ginebra. Possible na si Jamie Malonzo yung kanilang gagawing trade asset para makuha ang playing rights ni Greg Slaughter sa Titan Giant Risers. Pero panigurado, hindi basta-basta ititrade ng Ginebra ang playing rights ni Malonzo kay Greg dahil hindi nga sila basta-basta nagpapatalo sa trade. Alam naman natin, bata pa si Jamie Malonzo, si Greg Slaughter naman ay matanda na. Kaya malaki yung chance na hindi straight one-on-one trade yung mangyayari. Possible na ititrade ng Ginebra si Malonzo kapalit ni Greg Slaughter kasama ng future draft pick. Pero spekulasyon pa nga lang yan sa ngayon. Pero isa lang ang sigurado. Plano na ng Ginebra na i-trade ang playing rights ni Jamie Malonzo. At habang mainit ang issue kay Jamie, may isang player naman na unti-unting nagpapakilala. Yan ay itong si Jeremiah Gray. Si Maya nga mga chong, ang isa sa mga players ni Coach Tim na talagang nag-improve ngayong conference. Consistent, confident, at kitang-kita ang maturity niya sa loob ng court. Ayon pa sa mga insiders, may bago siyang inspirasyon ngayon dahil may paparating na baby si Maya at yan ang dahilan kung bakit ganado itong maglaro. Kaya naman, doble nga ang kayod ni Maya sa team practice ng Ginebra kung saan si Coach Johnny A pa daw mismo
ang tumututok sa kanya. Tinuturuan ng finer details sa triangle offense, decision making at pagiging reliable two-way player. At mukhang nagbubunga nga ang lahat dahil ayon sa mga source, mas magiging mabigat pa ang role ni Maya sa mga upcoming games ng Barangay Ginebra. Kung tutuusin mga chong, ay mahusay naman talaga itong si Jeremiah Gray. Mas mahusay pa nga ito kay Jamie Malonzo. Talagang naging mabagal lang yung progress ni Maya dahil sa sunod-sunod na injuries na kanyang nakuha. Pero ngayon na naibalik niya na yung kanyang momentum, rhythm at kumpiyansa sa paglalaro, ay unti-unti na ngang nagpapakilala si Maya. Kaya mga chong, ano masasabi nyo? Na mas magiging mabigat pa ang role ni Jeremiah Gray next game. Ano rin yung masasabi nyo sa plano ng Ginebra sa playing rights ni Malonzo? I-comment mo lang dyan sa ibaba.